So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, may bagong drama na naman po ngayon itong si Babalina, si Baba Bells, si Amy Marcos, yung mahabang baba. So alam naman po natin no, na itong si Presidente Bongbong Marcos ay na-hospital nga po isang araw. Well, hindi naman po malalang sakit po yun. Parang sakit ng ata ng tiyan yun eh. Antibiotic lang ang kailangan. Pero ito si Amy Marcos, kung makapag-react, kunwari concern sa kapatid, well, in the first place, mga kababayan, no, kahit anong gawin ni Amy Marcos na kunwari concern sa kapatid niya, hindi niya na po may babalik yung mga nasirang tiwala na nasira niya. No? So ngayon, malinaw dito na ang ginagawa ni Amy Marcos, lumang style pa rin po ito na kunwari concern sa kapatid, pero siya po'y tumatawid sa dalawang ilog. No? Pag-usapan natin yan kasi may kinalaman sa Marcoleta dito eh. Tignan nyo to ha. So ngayon, ito galing tong isang balita lang. Sabi dito, o sino nagmamahal, nagpahayag ng pag-alala, niwala kami sa'yo. Si Senadorang mahabang baba Amy Marcos sa kalusugan ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at sinasabing tila wala umanong tunay na nag-aalala sa kanya sa Malacanang. O, diba? Putangan talaga. Ayon kay Amy, karamihan ng mga nakapaligid sa Pangulo ay may kanya-kanyang agenda at hindi tunay nagmamalasakit. Talaga. Well, so, mas mabuting unahin muna niya ang sarili niya at magpalakas. Panggulo lang ang mga nasa paligid niya. Ani ni Amy na binatikos din ang ilang opisyal na umano'y umaastang feeling president habang may sakit ng Pangulo. Kita mo, politika pa rin talaga ito, no? Wala ka dito. So sabi ni Amy, ayoko nang basahin, nasira ulo ko dito. O wala kasi nag-alala sa kanya sa dami ninyo dyan sa palasyo. Sino ba talaga nagmamahal sa kapatid ko? Ang health niya ang bibigay. So sino bang concern sa kapatid mo? Ikaw. Ha? Tangina mo pala eh. Tapos mo siraan yung kapatid mo na muntik na matanggal sa pwesto. Kung natuloy nga po yung rally nila na lusubin yung Malacanang nung nakaraan, sabihin mo ikaw yung concern. Oh, well, streetwise, no? Kunwari lang yun si Amy. Kasi, tandaan nyo ha, dun po sa mga bumoto kay Amy Marcos ng mga loyalista, inuuto niya pa rin po kayo. Tandaan nyo po yan, inuuto niya pa rin po kayo. Kasi, in the first place, dapat po, talo na po talaga yan. Dapat po sa Amy Marcos, dapat hindi po panalo yan. Ano panalo po kay Amy Marcos? Mga loyalista din. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin sa kanya. Tandaan natin, nanggugulo po si Amy. Oh, ngayon, paano ko nasabi ngayon? Oh, alam naman po natin na ang pangarap po ni Amy ay maging presidente o vice-presidente. So, kaya nga po siya dumidikit sa mga Duterte, hindi po dahil sa gusto niya ang mga Duterte. Dumidikit siya sa mga Duterte dahil mayroon malakas po ang political capital ng mga Duterte hanggang ngayon. So eventually, ang gusto ni Amy na sana kunin siyang vice-presidente ni Amy, ni Sara pala, di ba? O kaya maging presidente mismo. Wow. So ngayon, ang problema ni Amy, mukhang hindi po kasi mangyayari po yan sa kampo ng mga Duterte. Kasi, ito. Sabi dito, no? Ito na balita to noong 2025 eh. Senador Dante Marcoleta would be an ideal running mate for Vice President Sara Duterte should she pursue the presidency in 2028. Ngayon, mga kababayan, no, hindi po si Amy ang gusto ng partido or mga kaalyado nga po ni Sara para maging vice-presidente ni Sara. Si Marcoleta, kasi in the first place, mga kababayan, no, si Marcoleta, andyan po yung Iglesia ni Cristo para tulungan siyang manalo. No, isipin niyo na Iglesia ni Cristo plus DDS, may chance talaga si Marcoleta. Di ba? Oh, ito pakita ko muna sa inyo yung drama ni Amy. Ito yung drama ni Amy eh. Tignan niyo. Sinasabi ko. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong pambi. Wait lang ha. Wala tuloy. Ito. Yan. Sige.
Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Gago ka pala eh. Di ba sabi ni Amy, ayun na nga ba sinasabi ko eh. Nagsakit na kasi Bongbong. Wala kami naalalang mo sinabi kang ganyan. Ang naalala namin sinabi mo, yung kapatid mo adik. Na wala kang ebidensyang pinakita. Ayun na naalala namin sinabi mo, wala kang sinabi na concern ka sa kapatid mo. Wala kami naalala na sinabi mong baka makasakit yung kapatid mo. Ang naalala namin sinabi mo, di ba? Bumaba ka na sa pwesto, Bongbong Marcos, kasi nag-a-addict ka. Kawawa ang Pilipinas. Ang mukha nito sarap sampalin ni Amy, ano no? Amy Duterte o Amy Lacson. Sige. Baka makapiright tayo. To. Sige. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya, So tingnan ninyo, no? Alam naman po natin na yung sistema ng Pilipinas, kanya-kanyang agenda talaga yan. Ano bang bago doon, Amy? Kahit nga ikaw may sarili ka rin agenda eh. Diba? Putang ng mukha talaga nito, no? Hindi, kasi nagreklamo si Amy na kanya-kanyang agenda daw ang mga ang mga nasa palasyo. Siya rin dyan mismo may sariling agenda rin eh. Diba? Wag mong sabihin sa akin na concern ka talaga kay Digong. Wag mong sabihin sa akin na talagang gusto mo ang mga Duterte. Ang habol mo lang naman talaga sa mga Duterte kunin ka ni Sara para maging vice presidente o baka eventual presidente ulit. Di ba? Buta kinompromise mo yung relasyon mo sa pamilya mo para sa politika tapos kumapagsalita ka ngayon kung akala mo kung sinong concern kang hayop ka. O yung mga loyalista talaga na bumoto dito kay Amy, no? Honestly talaga, no, para sa akin, wala kayo pinagkaiba sa mga DDS. Kasi po yung mga DDS, mga babae, wala na pong tama't mali para sa kanila eh. Parang ganoon din po kayo. Sad to say. Doon po sa mga bumoto kay Amy ng mga loyalista, binoto nyo kasi Marcos yan eh. Loyalista ako eh. Kahit mali-mali na po yung ginagawa ni Amy, binoto nyo pa rin. So ibig sabihin nun, wala rin tama't mali sa inyo. Parang mga DDS din. kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Wala sa Talikuran niya yung mga nakapaligid sa kanya sa palasyo at kunin ka ulit. Dumikit ulit sa'yo. Parang ganun ba? kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Sana, ilang araw lang ba nawala si BBM? Isang araw lang naman Kung makapag-react to, ilang araw ba na hospital si presidente? Isang araw lang So, ibig sabihin, hindi pa malala yung presidente. Kung mapagsalita ka naman, kala mo, mamatay yung kapatid mo. Gaga pala to So, ngayon, so, ang sinasabi nga natin ngayon ito, ba't ba ginagawa tila Amy? Di ba? Kasi nga po, sinabi ko nga po kanina, tumatawid po siya or namamangka po siya sa dalawang ilog. No? Paano ko nasabi? Kasi, ito si Amy, gusto po niya po talaga na maging presidente o vice-presidente. Na maging kaalyado nga ni Sara. Ngayon, kung hindi po siya kukunin, ang gagawin niya po, babalik po siya sa kapatid niya. Di ba? Oy, bongit. O kahit kung ano man nasabi ko sa'yo dati, election naman ngayon. Ako rin lang yung endorso mo. O kaya kinukuha niya pa rin po yung loob ng mga loyalista na makita ninyo, concerned pa rin yung ate. Ate yan kadugo yan pero in the first place, mga kababayan, pahiya na po si Amy dito kasi, tinan ninyo ito yung sinasabi ko nga nung kanina pa Balikan natin yung article, no? Ito kasi noong 2025 pa to Di ba? Na alam naman natin, kung mayroon mang kukunin po na kaalyado si Sara bilang vice-presidente niya, malamang si Marcoleta po yun. Kasi nga po, mayroong winnability. May pag-asa manalo. Si Amy wala, visit na po sa kanya yung halos lahat ng mga loyalista. Siguro 60% siguro ng loyalista na visit na sa kanya. Di ba? So, hindi na pa solid ang mga loyalista kay Amy. Pero nanalo pa rin, Gaga pa rin, So, ngayon, kung makita ngayon natin, Ito.
Ito yung bagong pag-aaral nga po ni Trillanes, no, na ang talagang tinutulak po talaga ng mga kaalyado ni Sara, si Marcoleta at saka si Kiss, no? Ito panoorin niyo to. Bato ng kakamping sina Mayor Robredo at Senator Bam Aquino. Pero nauna nang sinabi ni Robredo na gusto niyang tapusin ang kanyang termino sa Naga City. Sa kampo naman ng mga Duterte, umuugong ang tambalang VP Sara at Senador Rodante Marcoleta. Ang nababalitaan namin ay si Senator Marcoleta, ang isang pumupustura bilang Vice President. Ay, hindi si Ay. Meron ding impormasyon na si Senator Cheese ay nag-a-apply din. But I think ang nangunguna o nakakaalamang diyan ay si Marcoleta. O, di ba? So, ngayon tinanong nyo, ang ginagawa po kasi ni Amy is paghahanda po sa 2028. Sa election 2028, kung sakaling hindi nga siya kunin ni Sara Duterte bilang kaalyado, kahit na po nagtatumbling-tumbling na po siya dyan, kahit nagmukha na po siyang tanga sa mga Duterte, at least meron po siyang babalikan. Kaya nga ngayon, ang drama niya ngayon, concerned ako sa kapatid ko. Di ba, para kung sakaling mang bumalik ako at gusto niyang bumalik bilang kaalyado ng kanyang kapatid, di ba, nagtatanim na po siya ng seeds. Pero ang tanong ngayon dito, no, kayo ba, na mga naniniwala po kay Amy, natauhan na ba kayo? Pagkatapos niyo siyang iboto noong 2025 election, ang ginawa pa ni Amy, no, imbis na suyuin kayo, ang ginawa niya pa, siniraan niya pa yung kapatid niya, na kinuha niya pa yung narrative ng mga Duterte na si PBBM ay addict. Di ba? Ibaboto niyo pa rin po ba siya? Magtitiwala pa rin ba kayo sa kanya? Oh. So, konting lang po, no, konting analyze lang po mga kababayan at konting gamit po ng critical thinking. Di ba po, napakasama po ng ugali ni Amy Marcos. Di ba? Siya po yung kamag-anak na talagang ayaw mo maging kamag-anak. Di ba? Isipin mo, pati pamangkin niya na si Sandro, sabi niya ba namang adik? Kundi ba naman gaga, di ba? Oh. So yun mga kababayan, no? So kayo po, ano naman sabi niyo nga po dito sa bagong drama nga po ni Amy Marcos na kunwari nga po i-concern sa kanyang kapatid. Kayo ba naniniwala pa rin ba kayo sa kanya? Di ba? So yun, nasa pa-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yun. And syempre, dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe, di makalubisan, kasi yan na rin ang content natin ngayon, no? So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So thank you, salamat, and babush!